Dramang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ikaw ang aking dahala sa gabing madilim. Itatakas kaya ni Zoe si Don Pepe dahil alam na niya ang balak ni Balahadja na patayin ito. Malalaman na din kaya ni Lynette ang totoo na anak ni Carlos si Zoe. Magandang araw at eto na nga tayo sa ating pinakaabangang tagpo sa Awag Kamay na Pangarap. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Samantala, ikinagalit ni Carlos ang pagsagot ni Lynette sa tawag ni Zoe sa kanya. Humingi naman ng sorry si Lynette kay Carlos. Sinabihan ni Carlos si Lynette na hindi ka dapat nangingialam ng telepono ko at hindi mo dapat sinasagot ang mga tawag sa akin. Ito lang ang private space ko. Bumaba lang ako para kumuha ng tubig. Pagbalik ko sinagot mo na ang mga tumatawag sa akin. Sabi naman ni Lynette, sorry talaga, hindi na mauulit. Baka lang kasi importante kaya sinagot ko ang tawag ni Zoe. Naitanong ni Lynette kay Carlos kung bakit siya tinawag na daddy ni Zoe. Na ikinagulat naman ni Carlos. Hindi alam ni Carlos kung ano ang sasabihin niya. Inulit ni Lynette ang tanong niya kay Carlos. Sabi ni Carlos na baka nagkamali lang siya sa pag-dial sa akin. Sabi naman ni Lynette, baka nga kasi yun din ang sinabi niya sa akin na yung daddy niya ang gusto niyang tawagan pero namali siya ng pindot. Sabi naman ni Carlos, yun naman pala eh. Pero nagtataka pa din si Lynette dahil parang ang layo naman ng RJ sa Carlos para magkamali siya. Nagdahilan naman si Carlos na oo nga, ang layo pero baka nakalagay sa phone book niya na Doc, Daddy or Doc Carlos. Pwede naman siya magkamali, di ba? At bigla niya na naman binalik yung nagkamali din si Lynette ng tawag sa kanya na RJ. At pwede naman daw magkamali. Hindi na umimik si Lynette para hindi na sila magtalo pa. At sinabihan siya ni Carlos na matulog na at may tatawagan pa siyang pasyente. Nailusot na naman ni Carlos ang kasinungalingan niya. Hindi mapigilan mapaisip ni Lynette kung talagang pagkakamali lang ang tawag ni Zoe dahil napakalinaw sa pandinig niya na daddy ang itinawag ni Zoe kay Carlos. Hindi siya mapakali at gusto niyang makausap ng personal si Zoe at itanong kung talagang nagkamali lang siya sa pagtawag na daddy kay Carlos. Kaya pagkaalis ni Carlos ay agad niyang tinawagan si Annalyn. Ikinagulat naman ni Annalyn kung bakit tumatawag ang nanay Lynette niya sa kanya. Kaya sinagot niya ito. Hello Annalyn anak, may itatanong lang sana ako sa'yo. Sabi naman ni Annalyn, bakit po nay? May gumugulo lang kasi sa isipan ko ngayon at kailangan ko lang na makumpirma kay Zoe. Sinabi ni Lynette kay Annalyn ang nangyari na tumawag si Zoe sa telepono ni Carlos at nasagot niya ito at tinawag ni Zoe na daddy si Carlos. Ikinambigla naman ito ni Annalyn. Sabi ni Annalyn kaya pala iba din ang kutob ko kay Doc Carlos at Zoe na parang may tinatago silang dalawa. Kaya naitanong ni Lynette kay Annalyn kung meron bang paraan na malaman niya kung nasaan si Zoe. Gusto ko sana siyang puntahan at kausapin. Sabi naman ni Annalyn na sige nay, maghahanap ako ng paraan na makontak si Zoe. Sige anak, tulungan mo akong makontak si Zoe. At nagpasalamat naman si Lynette kay Annalyn at saka binaba niya na ang tawag niya kay Annalyn. Habang sa warehouse naman ay nagtalo si Moira at Carlos dahil nadadamay si Zoe sa mga kalokohan ni Moira. Kaya galit na galit ito kay Moira. Dahil sinisira niya ang buhay ni Zoe, kaya halos magpatayan sila ni Moira, at inawat naman ito ni Zoe, habang sa di karayuan kung nasaan si Don Pepe na nagbanyo, ay nakasilip at narinig niya ang buong katotohanan na si Carlos ang tunay na ama ni Zoe. At wala silang kaalam-alam na narinig lahat ni Don Pepe ang pagtatalo nilang tatlo, kaya dali-daling bumalik si Don Pepe sa loob, at tinawag niya si Dax para itali na siya nito. Habang sa labas naman ay kausap ni Zoe si Carlos. Humingi naman ng pasensya si Zoe kay Carlos dahil sa ginawa ng mami niya. Pinayuhan naman ni Carlos si Zoe na iwan niya na si Moira dahil hanggang hindi nakikita si Don Pepe nila Robert at Annalyn ay hindi sila titigil na mahanap ito at baka madamay ka pa. Sabi ni Carlos, nag-report na si Robert sa mga pulis at natatakot ako na mahuli ka nila Zoe at makulong ka dahil sa mga kagagawa ni Moira. Sabi naman ni Zoe kay Carlos, Dad, hindi ko pwedeng iwan si Lolo dito, baka kung anong gawin nila mami sa kanya. At nangako na lang si Zoe na mag-iingat siya. Maya-maya ay nagpaalam na si Carlos at niyakap niya si Zoe. At pumasok na sa loob si Zoe. Nakita ni Zoe na tinatali ni Dax ang lolo Pepe niya kaya lumapit si Zoe at sinabihan niya si Dax na siya na lang ang magtatali sa lolo niya. Sabi naman ni Dax, ayusin mo doktor ang pagtali mo baka patakasin mo na naman yan. Sabi naman ni Zoe, hindi na. Habang si Don Pepe naman ay nakatingin lang kay Zoe at bigla itong nagsabi na apo, pwede bang magtanong sa'yo? Sabi naman ni Zoe, opo lo,
Tinanong ni Don Pepe si Zoe kung kilala niya ang tunay niyang ama, na ikinabigla naman ni Zoe ang tanong ni Don Pepe sa kanya. Sabi ni Zoe, bakit yun ang po na itanong yan lo? Wala naman, nagtataka lang ako kung bakit hindi sa'yo sinasabi ni Moira kung sino ang tunay mong ama. Sabi naman ni Zoe na hindi ko na po kailangang malaman kung sino ang tunay kong ama dahil nandiyan naman po ang Daddy Robert ko. Maya-maya ay nakita ni Don Pepe na maayos na ang sugat ni Zoe at naitanong niya kung nagpagamot siya. Sabi ni Zoe, nagpabili lang po ako ng gamit at dinamot ko ang sarili ko. Kaya hindi na nagtanong pa si Don Pepe at tumalis na din si Zoe. Habang sa isang sulok naman nakatanaw si Zoe sa lolo Pepe niya at napapaisip si Zoe sa mga naging tanong sa kanya ng lolo Pepe niya. Ipinag-alala niya ito at baka nakita at narinig sila kanina nung nagtatalo si Carlos at Moira. Habang sa labas naman ay kinausap ni Balahadja si Moira kung paano na ang plano nila kay Tanda. At sinabi nito kay Moira na gusto mo i-dispatch na natin. Sabi naman ni Moira, okay lang naman sa akin yun. Ang kaso si Zoe ayaw niyang ipapatay si Tanda. Sabi naman ni Balahadja, kung gusto mo ma'am, pauwiin mo muna ang anak mo. Kapag nakauwi na siya, kami na ang bahala kay Tanda. Ang hindi alam ng dalawa ay narinig sila ni Zoe sa plano nilang pagpatay kay Don Pepe. Kaya ikinabahala ito ni Zoe. Hindi siya papayag na patayin nila ang lolo Pepe niya. Kaya nag-isip si Zoe ng paraan na pwede niyang gawin para pigilan ang plano ni Balahadja. Hindi siya uuwi, dito lang siya at babantayan niya ang lolo Pepe niya. O tutulungan niya itong makatakas para hindi matuloy ang binabalak ni Balahadja. Samantala sa Apex Hospital naman pumunta ang isang pulis at kinausap si Giselle at Robert. Sabi ng pulis kay Giselle, kilala niyo po ba ito? Siya si Police Officer Balahadja. Habang ipinapakita kay Giselle ang litrato ni Balahadja. Tinanong ni Giselle, bakit sangkot ba siya sa kidnapping? Sabi naman ng pulis kay Giselle na posible po ma'am, dahil matagal na siyang may record sa amin. Ipinakita din kay Robert ang retrato ni Balahadja at sinabi ni Robert na natatandaan ko na siya. Ibig sabihin magkasabwat sila ni Moira. Sabi naman ni Giselle, sabi ko sa'yo Obeng, wala talaga akong tiwala kay Moira. Pinapaikot niya lang tayo. Kaya siguro din laging wala si Zoe dahil kasabwat niya din ito. Sabi naman ni Robert, ate, wag mo nang idamay si Zoe dahil wala siyang alam sa mga pinagagawa ni Moira. May mental health issue si Zoe at kailangan natin siyang tulungan at ilayo kay Moira. Hindi naman naniniwala si Giselle sa sinasabi ni Robert na walang alam si Zoe. Basta ang importante ngayon ay mahanap at mailigtas ang papa nila. Sinabihan ni Robert ang pulis na tulungan silang mahanap si Balahadja at ang kanyang papa. At nangako naman ang pulis na gagawin nila ang lahat para mahuli si Balahadja at para mahanap na din si Don Pepe. Nagpasalamat si Giselle at Robert sa pulis at nagpaalam na ito sa kanila. Tutulungan kaya ni Zoe na makatakas si Don Pepe? Malalaman kaya ni Lynette ang totoo na anak ni Carlos si Zoe? Mahuhuli na kaya si Balahadja at Moira? Yan ang ating pakaabangan dito lang sa Abot Kamay na Pangarap. Huwag bibitiw at huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.